Shalom sa inyong lahat. Manatili kayong gising at manalangin upang huwag kayong pumasok sa tukso. Ang espiritu ay nagnanais, ngunit ang katawan ay mahina. Marcos 14:38. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at nununod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ikaw ba'y isang Judas o isang Pedro? Ang aklat ni Marcos. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 1:1. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan at umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Amen. Pang-11 leksyon, nadakip at nilitis. Ang ating susing talata, Marcos 14:36. At kanyang sinabi, Aba, Ama, sa iyo ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari. Ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayunmay, hindi ang nais ko, kundi ang sa iyo. Nagpapasimula ang Marcos 14 sa panglimang kwentong sandwich na nag-uugnay sa dalawang magkasalungat na kilos na nakaugnay kay Jesus. Sinusundan ito ng huling hapunan at ng kanyang pagpagpunyagi sa Getsemani. Doon ay hinuli siya at dinala sa harapan ng mga lider upang litisin. Ang eksena ng paglilingkis ay nakaugnay sa pagtatwa ni Pedro kay Jesus, na bumubuo sa ika-6 at huli sa mga kwentong sandwich sa Marcos. Mula sa naganap ang dalawang pagkakasalungat na aksyon, ngunit kabalintunaang pinagtitibay nila ang magkaparehong katotohanan. Muli ay 3 paghati ng leksyon. Una, pang-5 kwentong sandwich. Kalawa, mga pangyayari Huwebes ng gabi. At ikatlo, pagdakip at paglitis. Doon sa una ay mayroong 2 paksa. Pinahiran ng langis si Jesus ng isang babae. Ikalawa, pinagkanulo ni Judas si Jesus. Sa ikalawang pagtatalakay o pagkakahati ay ang huling hapunan at ang Getsemani. Doon sa ikatlo, una, iniwan ang lahat upang takasan si Jesus. At ikalawa, sino ka? Doon sa unang pagkakahati at una sa 2 pagtatalakay, pinahiran ng langis sa isang babae si Jesus. Samantalang siya ay nasa Betania sa bahay ni Simon na ketongin, habang siya nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Sino siya?
Naghahayag ang Marcos 14:1 na ang Pasko ay 2 araw na lang. Ang pagpupulong na ito'y marahil nangyari alinmang Martes o Miyerkules ng gabi ng linggong iyon. Ang mga lider ng relihiyon ay mayroong panukala at pagsasaoras. Kailangan na lamang nila ang paraan upang ikasatuparan ang kanilang mithiin. Ito'y manggagaling sa nakagugulat na dako. Ginugunita ang kanyang ginawa. Ang siping ito'y ang panlimang kwentong sandwich sa Marcos. Ang kwento ng sabwatan laban kay Jesus ay nakaugnay sa kwento ng isang babae na nagbuhos ng mahahaling pabango sa ulo ni Jesus. Dalawang magkahanay na karakter ang gumagawa ng magkasalungat na kilos na nagpapakita ng isang balintunang kaibahan. Kung sino ang babaeng ito ay hindi inilahad ni Marcos. Ang kanyang kahangahangang regalo kay Jesus ay tumatayong kabaligtaran sa daya ni Judas sa pagtataksil sa kanyang Panginoon. Hindi pinangalanan ng babae. Si Judas ay tinukoy bilang isa sa 12. Nakalista ang halaga ng regalo ng babae. Alam kong magkano. Ang bayad ni Judas para sa kanyang pagkakanulo ay isa lamang pangako ng pera. Walang ibinigay na dahilan kung bakit ginawa ito ng babae. Ngunit nadismaya ang mga bisita sa hapunan sa itinuring nilang isang napakalaking aksaya ng halos 1 taong sahod sa pagbubuhos ng pabango kay Jesus. Yon ang halaga kasi ng pabango. Gayunman, namagitan si Jesus sa pagtatanggol sa kanya. Sinasabing ang ginawa niya ay makakasama sa pagproklama ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan bilang paggunita sa kanya. Hindi ito malilimutan. Sa katunayan, isinasalaysay ng lahat ng 4 na Ebanghelyo ang kwentong ito sa isang anyo o sa isa pa. Marahil dahil sa mga salita ni Jesus na gumugunita sa kanyang ginawa. Pangalawang pagtatalakay, pinagkanulo ni Judas si Jesus. Marcos 14:1-2. 2 araw noon bago ang Pasko at ang kapistahan ng tinapay na walang pampalsa. Pinag-iisipan ng mga punong pari at ng mga eskriba kung paanong huhulihin siya ng patago at siya'y may papatay. Sapagkat sinabi nila, "Huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang taong bayan." Si Judas Iscariote naman, na isa sa 12 ay nagpunta sa mga punong pari upang may pagkanulo siya sa kanila. Nang marinig nila ito, sila'y nagalak at nangakong siya'y bibigyan ng salapi. Kaya't naghanap siya ng pagkakataong may pagkanulo siya. Di malilimutang pagkakanulo. Ipinahihiwatig ni Marcos na kasakiman ang kanyang motibo. Nilinaw ito ng Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 12:4-6. May paglalaro ang salitang mabuti sa Marcos upang ilarawan ang dalawang magkaibang motibo o sabwatan na naglalaro sa mga kwentong ito. Yung kwento ng babae at si Judas. Tinawag ni Jesus na mabuti, maganda ang kilos ng babae sa Marcos 14
6. Sinasabi niyang lagi kang makagagawa ng mabuti para sa dukha, talatang 7. Sa talatang 9, tinatawag niyang bahagi ng mabuting balita ang kanyang ginawa. Mabuting oportunidad. Sa Marcos 14:11, naghahanap si Judas para sa isang mabuting oportunidad. Pansin nyo, parehong mabuti. Yung ginawa ng babae at itong hinahanap ni Judas. Oportunidad upang ipagkanulo si Jesus. Nagmumungkahi itong paglalaro sa salita na ang sabuatan ng tao upang patayin ang Mesyas ay talagang magiging bahagi ng kwento ng Ebanghelyo dahil pinangyayari nito ang kalooban ng Diyos sa pagbibigay ng kanyang anak para sa kaligtasan ng sangkatauhan. So parehong bahagi ng Ebanghelyo, yung ginawa ng babae at ang ginawa ng pagkakanulo ni Judas. Pagkat dahilan sa pagkakanulo niya, mangyayari ang pagliligtas ni Jesus, ya'y mamatay sa krus. Pangalawang paghahati, mga pangyayari sa Huwebes ng gabi. At ang una ay ang huling hapunan, Marcos 14:22 hanggang 25. Samantalang sila'y kumakain, dumampot siya ng tinapay at ng kanyang basbasan ay kanyang pinagputol-putol. Ibinigay sa kanila at sinabi, kunin ninyo, ito ang aking katawan. Siya'y dumampot ng isang kopa at nang siya'y makapagpasalamat ay ibinigay niya sa kanila at mula rooy uminom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos para sa marami. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom mula sa bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon ay inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Pinapansin ng Marcos 14:12 na ito'y ang unang araw ng tinapay ng walang lebadura, kung saan ang tupa ng Paskwa ay iniaalay. Ang pagkain ay sa Huwebes ng gabi. Isang bagong serbisyong pang-alaala. Sa huling hapunan, sinimulan ni Jesus ang isang bagong serbisyong pang-alaala. Ito'y paglipat mula sa pagdiriwang ng Paskwa ng mga Hudyo at tuwirang nakaugnay sa pag-alis ng Israel sa Ehipto at pagiging bayang tipan ng Diyos sa Sinai. Sa pagtatak ng tipan sa Exodo 24:8, minisikan ni Moises ang bayan ng dugo ng hain. Sabi sa Exodo 24:8, sinabi niya, narito ang dugo ng tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Yung kanilang ipinagdiriwang sa linggong yon, ang kapistahan ng Paskwa, ay pagtingin paharap doon sa mangyayaring sakripisyo ng Mesyas. Siya ay mamatay. Natandaan ninyo na sa panahon ng unang Paskwa sa Ehipto ay sila'y umatay ng tupa at ang dugo nun ay ipinahid sa mga pintuan upang yung anghel na papatay ng lahat ng mga panganay sa Ehipto ay lalagpasan sila. Iyon ang pinanggalingan nitong pagdiriwang na ito. Ito ay pagtanaw paharap doon sa mangyayari. Ngunit pinalitan ito ng Panginoon ng isang gawain na pagtingin pabalik
sapagkat sa linggong yan, siya bilang kordero ng Diyos ay ihahain. Tutuparin niya yung layunin ng kapistahan ng Paskwa. Kung tapos na yung layunin nun, di ano pa ang pagdiriwang ang gagawin? Wala na. Ngayon, yung bagong kanyang itinatag na serbisyo ng pag-aalala ay tumitingin pabalik doon sa kanyang sakripisyong gagawin. Kaya sabi niya ay ito ang laman at dugo, yung tinapay at ang ubas. No, aalalahanin yung kanyang sakripisyong ibibigay bilang kordero ng Diyos. Kapansin-pansin na sa hapunan ng Panginoon, walang paggamit ng ginawa sa tupa ng hapunan ng Paskwa. Tapos na kasi yun. Wala ng kabuluhan. Ito'y dahil si Jesus ang kordero ng Diyos. Kumakatawan ang tinapay sa hapunan ng Panginoon sa kanyang katawan. Tinatakan ang bagong tipan ng dugo ni Jesus na kumakatawan ito sa kopa. Sinasabi niya, ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos para sa marami. At ang pagkaawit ng isang himno. Lumabas sila patungo sa bundok ng mga olibo. Sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay tatalikod sapagkat nasusulat, hahampasin ko ang pastol at kakalat ang mga tupa. Ngunit matapos kong may bangon, mauuna ako sa inyo sa Galilea. So yun ang isa sa kanyang mga propesya. Pagka siya'y nabuhay na muli, magkikita-kita sila sa Galilea. Pagkatapos sa gitna ng lahat ng mga ito, hinulaan ni Jesus, nalalayasan siya ng kanyang maalagad. Tingnan natin yung pag-abandona ng maalagad, yung pagkakahula nito. Sinipin niya ang Zacarias 13:7 na nagsasabi ng paghataw sa pastol at ang pagkalat ng matupa. Si Jesus ang pastol at ang kanyang maalagad ang tupa. Ito'y lubos na nakapanlulumong mensahe. Ngunit nagdaragdag ng isang salita ng pag-asa sa Jesus. Inuulit ang prediksyon ng kanyang muling pagkabuhay at nagdaragdag siya na mauna siya sa mga lagad sa Galilea. Tutukuyin ang prediksyong yon ng kabataang lalaki sa libingan ni Jesus sa Marcos 16:7. Kaya't ito'y may tanging kahalagahan dito. Kung babalikan ninyo yung pagkabuhay na maguli ay mayroong dalawang lalaki doon. Kabataang lalaki, ngunit ito ay mga anghel. Subalit sinabi sa kanya ni Pedro, kahit tumalikod man ang lahat, ako hindi. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo na ngayon, sa gabing ring ito, bago tumilaw kang manok ng makalawa, itatatwa mo ako ng 3 ulit. Ngunit sinabi niya ng may diin, kung kinakailangang mamatay akong kasama mo, hindi kita ipagkakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat. So, yung 12 ay nagkakaisa sila sa pagsasabing walang iwanan. Hindi ka namin iiwanan. Ngunit, tingnan natin ang mangyayari. Hinulaan ang pagtatatwa ni Pedro. Ngunit ang lahat ng ito'y labis na mahirap na tanggapin para sa mga alagad, lalo na si Pedro, na nangangatwirang maaaring tumalikod ang lahat, ngunit siya'y hindi. Nagpatuloy si Jesus na sa seryosong pananalita ay hinulaang itatatwa siya ni Pedro ng 3 beses bago tumilaw ang manok ng 2 beses. Ang prediksyon ay
gaganap ng isang mahalagang papel sa tagpo ng paglilitis kay Jesus at sa pagtatatwa ni Pedro, kaya't ito'y may mahalagang papel din dito. So titingnan natin mamaya kung ano ang leksyon tungkol doon sa pagtatatwa niya habang nililitis ang kanyang Panginoon. Pangalawang pagtatalakay, ang Getsemani, Marcos 14:32 at 33. Pagkatapos ay nagpunta sila sa isang dako na tinawag na Getsemani at sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Maupo kayo rito habang ako'y nananalangin." Kanyang isinama si Pedro, Santiago at Juan, yun ang kanyang inner circle. At nagsimula siyang malungkot at mabagabag. Tingnan natin ang harden. Pag-alis sa napadirang lungsod ng Jerusalem, kung saan sila naghapunan ng Paskwa, tumawid si Jesus at ang kanyang malagad sa lambak ng Kidron tungo sa isang halamanan sa dalisdis ng bundok ng mga olibo. Kasi sa pagitan ng lungsod ng Jerusalem at ang bundok ng Olibo, parehong mataas yan. No? Merong lambak, mababang lugar. Ang ibig sabihin ng Getsemani ay pigaan ng langis na nagbumungkahing may pigaan ng langis ng olibo sa kalapit na lugar. Hindi batid ang eksaktong lugar dahil pinutol ng mga Romano ang lahat ng puno sa bundok ng mga olibo sa pagkubkob noong 70 AD. Hindi naman namatay ang lahat ng punong kahoy. Buhay pa rin ang ilan sa mga hanggang sa ngayon. Kaya kung pupunta kayo ron, punta kayo sa Hardin, ay makikita ninyo ang mga napakatatandang mga puno ng olibo, libo-libong taon. Marcos 14:35-36. Paglakad niya sa malayo-layo, siya ay nagpatira pa sa lupa at idinalangin na kung maaari ay makalampas sa kanya ang oras. Ang kanyang sinabi, "Aba, Ama, para sa iyo ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari. Ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang nais ko, kundi ang sa iyo." Kitang-kita rito ang pagkatao ng Panginoon. Ramdam niya ang hirap ng kanya susuungan. Kaya bilang tao ay hinihingi niya na hindi mangyari ito. Gayunmay, kanyang sinabi na hindi ang akin ang masunod kung hindi ang sa iyo. Ito ay magandang leksyon sa lahat sa atin. Tayo ay mayroong mga nais na hinihingi sa Panginoon. Ngunit lagi nating sasabihin, ako po ay humihingi, ngunit kayo ang masusunod. Panalangin para sa kopa ng pagdurusa. Ginamit niya ang terminong Aramaiko na Aba na isinasalin ni Marcos bilang ama. Ang terminong ito ay hindi nangangolgong daddy na tulad ng iminumungkahi ng iba. Ang terminong ginagamit ng isang bata upang tawagin ng kanyang tatay ay abi. Gayunman, ang paggamit ng terminong aba o ama ay nagdadala ng malapit na ugnayang pampamilya na hindi dapat maliitin. Ang leksyon sa atin dito ay pag tayo ay tumatawag sa Diyos Ama sa langit, ay dapat ito'y bunga ng isang napakalapit na relasyon kung paano may malapit na relasyon ang Ama at Anak dito sa lupa.
Ang ininalangin ni Jesus ay para sa pagtanggal ng kopa ng pagdurusa, ngunit ipinasasakop niya ang sarili sa kalooban ng Diyos. Nagiging halata na sa nalabing bahagi ng naratibo ng pagdurusa na ang kasagutan ng Diyos sa panalangin ni Jesus ay hindi. Ganun din tayo. May mga kasagutan ng Diyos sa ating panalangin na hindi. Bakit? Kasi alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Minsan, hindi natin alam ang mabuting hingin. Ang tingin natin ay mabuti ang hinihingi natin. Ngunit siya na nakakaunawa ng kinabukasan o ang hinaharap, kita niya na hindi natin ikabubuti. Kaya ang sagot na hindi ay isang pagpapala para sa atin. Hindi niya tatanggapin ang kopa ng pagdurusa dahil sa pamamagitan ng karanasang iyon ay inihahandog ang kaligtasan ng sanlibutan. Hindi niya ibibigay ang hinihingi ni Jesus sapagkat kapag ibinigay niya yon, ang kaligtasan ng sanlibutan ay hindi mangyayari. Kinakailangang ibuhos niya ang kanyang dugo bilang kabayaran sa kasalanan ng tao sapagkat sa gayon lamang maliligtas ang tao. Marcos 14:33-41. Kanyang isinama sina Pedro, Santiago at Juan at nagsimula siyang malungkot at mabagabag. Sinabi niya sa kanila, "Ako'y lubhang nalulungkot hanggang sa kamatayan. Manatili kayo rito at manatiling gising." Bumalik siya sa ikatlong pagkakataon at sinabi sa kanila, "Natutulog pa rin kayo at nagpapahinga? Tama na, dumating na ang oras. Ang anak ng tao ay ipinagkanulo na sa mga kamay ng makasalanan." Nagkahangad ng kaaliwan. Kapag humaharap ka sa mga kahirapan, nakapagpapalakas ng loob na meron kang mga kaibigang sumusuporta sa iyo. Sabi ni Pablo sa Pilipos 4:14, "Gayunman ay mabuti ang inyong ginagawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian." 3 beses siyang naghangad ng kaaliwan mula sa kanyang mga alagad. 3 beses silang natagpuang natutulog. Sa wakas, ginising niya sila upang humayong kasama niya upang harapin ang paglilitis. Handa na siya, sila'y hindi. Kung sila ay natiling gising sa mga oras na yon, nagbibigay yon ng kalakasan sa Panginoon. Huhugot siya sa pakikipaglamay ng kanyang maalagad sa haharapin niyang mabigat na karanasan. Ngunit wala siyang nakuhang kaaliwan mula sa kanila. Kinakailangan ay handa tayong tulungan ang ating kapwa kahit man lang sa ating presensya sa panahon ng kanilang pangailangan. Wala man tayong perang maiabot, ngunit malaking tulong ang ating presensya sa panahon ng kanilang pangangailangan ng kaaliwan dahilan sa kanilang mga problema. Pangatlong pagkakahati, pagdakip at paglitis. At ang unang pagtatalakay ay iniwan ang lahat upang takasan si Jesus. Marcos 14:42, dalawang bahagi at hanggang 44. Narito malapit na ang pagkakanulo sa akin. Kaagad, samantalang nagsasalita pa siya, dumating si Judas na isa sa 12.
Kasama niya ang maraming tao na may mga tabak at mga pamalo na mula sa mga punong pari, na sa mga eskriba at sa matatanda. At ang nagkanulo sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat na sinasabi, "Ang aking halikan ay iyon na, hulihin ninyo siya." Nakabibigla na ang isa sa pinakamalapit kay Jesus ay ipagkakanulo siya sa kanyang mga kaaway. Ano ba ang nag-udyok kay Judas? Si Judas ay natural na may matinding pag-ibig sa salapi. Ngunit hindi naman siya laging sapat na tiwali upang gawin ang gayong gawa gaya nito. Itinaguyod niya ang masamang espiritu ng katakawan hanggang sa ito'y naging naghaharing motibo ng kanyang buhay. Ito ay babala sa atin. Pinayagan ang paghahari na masamang motibo sa kanyang buhay. Dapat ay iwasan natin yan. Ang pag-ibig sa pera ay nagpatagilid ng kanyang pag-ibig kay Kristo. Sa pamagitan ng pagiging alipin ng isang bisyo, ay binigay niya ang kanyang sarili kay Satanas. Ano ang bisyo? Hindi lang itong pinag-uusapan ngayon. Anumang bisyo ay pagbibigay ng sarili kay Satanas upang mapadpad sa anumang haba ng kasalanan. Syro Pages, page 1039. Sa ilalim ng pagkukunwari ng pagkakaibigan, kinamumuhian ng lahat ang pagkakanulo kahit pa ng mga gumagamit sa mga nagkakanulo. Ngunit ang ginawa ni Judas ay bukod tanging kasuklam-suklam dahil naghahangad siyang itago ang kanyang pagkakanulo sa ilalim ng pagkukunwari ng pagkakaibigan. Isa namang leksyon, kaingatan natin ang pagkakaibigan ng tao sapagkat merong pagkukunwaring pagkakaibigan. Mabuti sa harap, ngunit sasaksakin ka sa likod. Nagtagubilin siya sa karamihan na ang lalaking kanyang hahagkan ay ang lalaking kanilang dadakpin. Lumitaw na nais ni Judas na itago ang kanyang kataksilan mula kay Jesus at sa ibang mga alagad. Nagsimula ang kaguluhan. May bumunot ng tabak. Sinasabi sa Juan 18, 10 at 11 na ito'y si Pedro. Dito hindi binanggit. At tinagpas ang tenga ng lingkod ng punong pari. Bakit may dalang tabak si Pedro? Ngayon lang ito lumitaw. Dati-dati wala namang binabanggit na sa pagsasama niya sa Panginoong Hesus ay may dala siyang tabak. Ito kaya ay bunga ng iniisip nila na kinakailangan nilang idepensa ang kanilang Panginoon? O ito'y paghanda sa maaaring rebelyon na kanyang pangunahan? Bakit may tabak? Ikalawang tanong ay, ano ang epekto ng pagpapagaling ng tenga? Sapagkat isinauli ng Panginoon yung natapes na tenga doon mismo sa tao. Yung mga nakapalibot na tao na nakakita, anong epekto niyan? Sapagkat isang pagpapakita yan ng kapangyarihan. Parang walang epekto sa kanila. Pinagpatuloy nila yung kanilang gagawin. Nagsalita si Jesus sa mga
nagkakagulong tao. Kinastigo sila dahil ang pagsasagawa ng lihim ang takot nilang gawin ng hayagan noong nagtuturo siya sa templo. Bakit sa gabi? Bakit hindi sa araw? Ngunit nagtatapos si Jesus sa isang pagtukoy sa kasulatang natutupad. Isa na namang tanda nung dalawahang sabwatan na tumatakbo sa naritibo ng pagdurusa na ang kalooban ng Diyos ay darating sa katuparan kahit na ang kalooban ng tao ay upang patayin ang Mesyas. Lahat ay tumakas, subalit bumalik ang dalawa. Muling lilitaw si Pedro. Sinusundan si Jesus sa kalayuan at hahantong sa pagdadala sa kanyang sarili sa kaligaligan. Yung ligalig na siya'y sasabihin na kasama ka. Ngunit nagsasabi ang Marcos 14:51-52 ng tungkol sa isang kabataang lalaki na sumunod kay Jesus. Isang salaysay na matatagpuan lamang dito at wala sa alinmang mga ebanghelyong kinikilala. Iniisip ng iba na ito'y si Marcos mismo kasi hindi niya pinangalanan eh. Ngunit hindi ito mapapatunayan. Ang kapansin-pansin ay hubot-hubad siyang tumakbo papalayo. Kaya sinasabing si Marcos ito ay siya lang ang nagkwento ito. Walang binanggit sa ibang bahagi ng ebanghelyo. Siguro ay nakakahiya kaya hindi niya kwento. Biro mo nga naman hubot-hubad na tumakbo palayo. Ang kabataan, sa halip na iwanan ng lahat upang sumunod kay Jesus, iniwanan ng lahat upang tumakas mula kay Jesus. Naalala ninyo yung kabataang mayaman na lumapit sa Panginoong Jesus. Nang sabi ng Panginoong Jesus ay, umuwi ka, ipagbili mo ang lahat, ibigay mo sa mahirap, at sumunod sa akin. So, yun ang dapat, iwanan ng lahat at sumunod sa Kanya. Ito naman, ang nangyari, iniwanan ng lahat upang tumakas mula kay Jesus. Pangalawang pagtatalakay, sino ka? Marcos 14:55-56. Ang mga punong pari naman at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng patotoo laban kay Jesus upang siya'y ipapatay. Ngunit wala silang matagpuan sapagkat marami ang sumasaksi ng kasinungalingan laban sa kanya at ang kanilang mga patotoo ay hindi nagkakatugma. So, paano yan? Hindi sila maaaring maging saksi. So, yun ang kanilang problema. Wala silang may dadahilan para gawin ang kanilang pakay. Tandaan nyo, sila ay nasa ilalim ng Roma at pagka nagkamali sila ay mananagot sila sa pamahalan ng Roma. Mga maling patotoo. Naglalarawan ng Marcos 14:53-59 na dinala si Jesus sa Sanhedrin at ang unang bahagi ng paglilitis. Ito'y pagganap sa pagkabigo. Paulit-ulit na nagtangka ang mga lider na patunayang totoo ang kanilang bintang laban kay Jesus. Ang patotoo ay mali at hindi nagkakasundo ang mga testigo. Ngunit sila'y tumahimik. Siya'y tumahimik at hindi nagsalita ng anuman. Mapapansin ninyo, pag binasa ninyo yung kanyang paglilitis, ay kahit nung tanongin nila, hindi siya nagsasalita, tahimik lang siya. Hanggang sa ito ang nangyari. Tinanong siyang muli ng pinakapunong pari at sinabi sa kanya, ikaw ba ang Kristo, ang anak na pinagpala? Iba na yung tanong na yan. Kinakailangang sagutin niya yan.
hindi siya mananahimik sapagkat yan ay pagkakataon na ah, tanggapin ang isang katotohanan. Sinabi ni Jesus, "Ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga alapaap ng langit." Pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang damit at nagsabi, "Ano pang kailangan nating mga saksi? Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan. Ano ang inyong pasya?" Tanong niya ron sa konsilyo na magbibigay ng paghahatol sa kanya. So, nagsiyasat ang punong pari. Sa wakas, tumayo ang punong pari at tuwirang tinanong si Jesus. Nang unay hindi tumugon si Jesus, ngunit inilagay siya ng punong pari sa ilalim ng sumpa sa harapan ng Diyos at tuwirang tinanong kung siya ang Mesyas. Lantaran at hayagang inamin ni Jesus na siya nga, at pagkatapos ay tinukoy ang Daniel 7:13 at 14. Yun yung sinabi niya na makikita ang anak ng tao nakaupo sa alapap. Tungkol sa anak ng tao na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos at dumarating sa mga alapaap ng langit. Hindi ito nakayanan ng punong pari na hinapak ang kanyang panlabas na damit at nanawagang hatulan si Jesus na agad namang ibinigay ng konsilyo. Nagsimulang hiyain ng mga leader si Jesus sa pamagitan ng pagdura sa kanya, pagtakip ng kanyang muka, paghampas sa kanya at pagtawag sa kanya na magpropesiya. Samantalang nasa ibaba si Pedro sa patio, lumapit ang isa sa mga alilang babae ng pinakapunong pari. Nang makita niya si Pedro na nagpapainit, siya ay kanyang tinitigan at sinabi, "Ikaw man ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret." Ngunit siya ay nagkaila na sinabi, "Hindi ko nalalaman ni naunawaan ang sinasabi mo." At lumabas siya sa pasilyo, pagkatapos ay tumilaok ang manok. Nakita siya ng alilang babae at nagpasimulang magsabing, "Ang taong ito ay isa sa kanila." Ngunit nagkaila siya. Kaila siyang muli. At pagkaraan ng ilang sandali, sinabing muli ng mga nakatayo roon kay Pedro, "Tunay na ikaw ay isa sa kanila sapagkat ikaw ay taga Galilea." Sa isang bahagi ng Ebanghelyo, sinabi na yung paraan mo ng pagsasalita ay taga Galilea ka. Tayong ganun. Ngunit siya ay nagsimulang magmura at sumumpa, "Hindi ko kinakikilala ang taong ito na inyong sinasabi." At kaagad sa ikalawang pagkakataon ay tumilaok ang manok at naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus sa kanya. "Bago tumilaok ang manok ay makalawa ay ipagkakaila mo ako ng 3 ulit." Nanlumo siya at tumangis. Bakit anong pangailangan ng pagmumura? Marahil ibig niyang ipakita na hindi ako kasama niya. Ang pruweba ay yung kanyang pagmumura. Naiba siyang tao, hindi katulad ng mga kasama ng Panginoong Hesus. Yun ang paraan niya ng pagtanggi. Ebidensya niya na hindi siya ang alagad. So, itinatwa ni Pedro ang kanyang Panginoon. Samantalang nasa loob si Jesus na nililitis at nagbibigay ng tapat na patotoo, si Pedro ay nasa labas nagbibigay ng isang kasinungalingang ulat. Magkaiba ang kanilang sinasabi. Isa ay nagsasabi ng totoo, isa ay nagsisinungaling. Ito
ang ika-6 at huling kwentong sandwich sa Marcos. At dito ang kabalintunaan ng buong tanging nakatutok. Narito ang dalawang magkahanay na tauhan, si Jesus at si Pedro, na gumagawa ng magkasalungat na kilos. Nagbigay si Jesus ng tapat na patotoo, si Pedro ay nagbigay ng mali. 3 beses na sinita si Pedro ng isang lingkod o ng mga miron, at sa bawat pagkakataon ay tumanggi siya sa kanyang kaugnayan kay Jesus. Sumusumpa pa nga at nagmura sa pagpapatuloy. Sa puntong ito'y tumilaok ang isang manok ng pangalawang pagkakataon at biglang naalala ni Pedro ang propesiya ni Jesus. Naiyak siya. Narito ang kapansin-pansing kabalintunaan ng piniring si Jesus at hinampas at inutusang magpropesiya. Ito'y para tuyain siya dahil hindi niya nakikita kung sino ang humampas sa kanya. Gayunman, sa panahong ginawa nila ito, itinatatwa ni Pedro si Jesus sa bulwagan na tumutupad sa isa sa mga propesiya ni Jesus. Dahil dito, ang pagtatwa kay Jesus ay ipinapakita ni Pedro na si Jesus ang Mesyas, sapagkat ang kanyang propesiya ay natupad. Samantalang sariwa pa sa mga labi ni Pedro ang mga nakakahiyang mga panunumpa at nakatutulig na tilaok ng manok ay umangaw sa kanyang mga tenga, ay ibinaling ng tagapagligtas ang kanyang tingin sa mga nakasimangot na hukom at tuwirang tinitigan ang kaawa-awa niyang alagad. Noon din ay napabaling ang paningin ni Pedro sa kanyang Panginoon. Sa maamong mukha, yon ay nabasa niya ang malalim na habag at lungkot. Ngunit walang galit doon. Napakabuti ng Diyos. Mayaman ang kanyang awa. Hindi tayo dapat magdalawang isip na lumapit sa Kanya, lalong-lalo na sa panahong tayo ay nagkasala at nakita natin ang kasalanan iyon. Handa siyang magpatawad. Amen at amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na sa pamagitan ng kanyang biyaya, ikaw ay maliligtas mula sa paggawa ng ginawa ni Pedro o ni Judas. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may da-download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.